Ang swerte mo dyan sa asawa mo niyan, hindi kanya pinababayaan. Sabi ng matandang babae. Ako nga pala si Myrna. Kapag may kailangan kayo, tawagan mo lang ako. Hindi ko po asawa si Calvin. Sagot ko. Napatingin siya sa akin na tila nahiya sa sinabi niya. Ganun ba? Pasensya na, akala ko'y mag-asawa kayong dalawa. Tumingin siya sa pagkain bago ibalik sa akin. O siya, maiwan na muna kita. Nasa kabilang bahay lang ako kapag may kailangan ka. Sandali lang po. Pigil ko sa kanya. May gusto po sana akong itanong sa inyo. Tumango siya. Ano iyon, Iha? Inalala ko kung saan akong ospital nanganak at nang maalala iyon ay agad kong sinabi sa kanya. Alam niyo po ba ang lugar na iyon? Tanong ko. Nag-isip siya sandali bago sumagot. Yung nasunog na ospital ba? Oo, 30 minutes away iyon dito. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung paano makapunta doon? Binigyan ako ng maliit na papel ni Aling Myrna para maging gabay ko papunta doon. Alam ko na hindi dapat ako magpunta sa lugar na ito dahil baka nasa paligid pa ang mga taong gustong pumatay sa akin pero hindi ko kayang manatili sa bahay at walang gawin. Kailangan ko malaman kung ano nangyari sa anak ko at kay Marvin. Nakamask ako at may suot din na sombrero. Nagtali din ako ng buhok para hindi ako makilala kung may nagmamatsyag man sa ospital. Sinunod kong nakasulat sa papel. Pinahiram din ako ng pera para sa pamasahe. Matapos ang ilang minuto ay nakarating ako sa lugar. Nagtago ako sa may puno at sumilip lamang doon. May mga pulis na naroon at mukhang nag-iimbestiga at may ilang nakikiusisa. Nakahalubilo din ako sa mga taong nandoon na tumaasa na makakakuha ko ng impormasyon. Ang balita ko isang nurse daw nagsimula ng sunog sa ospital. Sabi ng isa. Mabuti at walang masyadong tao noon sa ospital, no? Pero balita ko may nanganak dyan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa mag-ina. Wala naman daw nasaktan sa sunog pero sumabog daw yung intensive care. At balita ko ay may baby doon. Hindi masabi kung nabuhay ba ang baby dahil wala talagang itinira ang pagsabog. Nanginig ang katawan ko. Hinawakan ko iyon para mapigilan. Hindi ako pwedeng mag-breakdown ngayon dito. May mga barilan nga rin daw. Ang sabi lang, sindikado raw ang nasa likod. Kaya lang hindi nila alam na may nakabantay sa target nila. Ayun, nagkaroon ng barilan. Ano nangyari pagkatapos? Hindi ko na alam eh. Yun lang ang narinig ko sa pamangkin kong nurse na nagtatrabaho dyan. Hindi nga masabi kung nabuhay yung babaeng nanganak at ang mga kasama niya. Kawawa naman. Pero bukod doon, wala naman daw nasugatan o nasaktan sa nangyari dahil na-evacuate agad yung iba. Kinagat ko ang labi ko. Umatras ako at naisipan na muling magtago. Sumandal ako sa puno at doon na hinayaang mapaluha. Walang nakakaalam kung may nakapagligtas sa anak ko. Hindi ko ata matatanggap na nawala siya sa akin dahil dito. Napahawa ako sa aking dibdib. Inilabas ko ang bigat ng aking nararamdaman bago magdesisyon na umalis. Babalik ulit ako sa ibang araw para kumuha ng impormasyon tungkol sa baby ko. Umuwi ako sa bahay, dala ang pag-asa na baka buhay ang anak ko. Sana buhay siya dahil hindi ko kakayanin at hindi ko mapapatawad ang sarili kung sakaling iniling ko ang ulo ko at tinanggal ang mga thoughts na iyon. Sa ilang araw na wala si Calvin, pabalik-balik ako sa nasunog na ospital. Pero kahit na anong gawin ko ay wala akong matanggap na balita tungkol kay Mika. Sa tuwing nangyayari iyon ay nawawala na ako ng pag-asa. Ngayon ay hindi ko nagawang makabalik doon dahil bumalik na si Calvin. Anong balita kay Gabriel? Yun kaagad ang aking itinanong sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Calvin sa akin. Halata sa kanya na ayaw niyang sagutin ang tanong ko. Calvin? Sinusundan ko siya kung saan man siya pumunta dahil kailangan ko ng kasagutan. Calvin, may nakuha ka ba balita tungkol kay Gabriel? Umalis na sila ng bansa. Sabi niya na siyang nagpatigil sa akin. Narinig ko ang sinabi niya pero para bang hindi ko magawang maintindihan. Ha? Hinarap ako ni Calvin. Umalis na daw mga Lardizabal sa bansa. Walang nakakaalam kung babalik ba sila. Nalaki ang aking mga mata sa sinabi niya. Umiling ako at para bang natatawa pa. Hindi matanggap ng isipan ko iyon. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako iiwanan ni Nagbigay sa akin ng expression si Calvin na nagpatigil sa sinasabi ko. Kung hindi, bakit hanggang ngayon ay wala siya dito ay? Nasaan ang asawa mo kung ganoon? Napalunok ako at nilabanan ko ang kagustuhang umiyak. Nagkakamali ka. Isama mo ako sa Manila. Ako mismong pupunta sa bahay at patutunayan ko na nagkakamali ka. Hindi ako iiwanan ng ganoon lang ni Gabriel. Kaya kahit ayokong umalis dito dahil wala pa akong balita sa anak ko, sumama akong pabalik kay Calvin sa Manila. Ipinangako ko sa sarili na babalik ako para hanapin si Mika.
Pagdating ko sa Maynila, nanlumo ako. Walang tao sa bahay. Nakasara iyon. Nagdesisyon ako na magpunta sa bahay ko na saan sina Gabriel Lardizabal. Ngunit pagdating ko doon, sinabi lang sa akin ng caretaker na wala na daw ang mga nakatira doon at umalis ng pabalik ng USA. Mukhang wala na raw balak na bumalik. Napaluhod ako sa labas ng gate ng bahay nila. Hindi ako makapaniwala na mukhang ang inabandon na ako ni Gabriel. Ayan. Gusto ko sanang tawagan ng mga kaibigan niya but I don't have their contact at wala din ang phone ko. Sobrang pagod na rin ako sa mga nangyayari at wala ng lakas. Hindi ko pinansin si Calvin kahit ilang beses niya akong tawagin. Yun ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa kaming balita sa kanya? Niyakap ko ang sarili ko at napayuko. Bumuhos ang luha habang iniisip na baka nga iniwanan na ako ni Gabriela. Hinayaan ako ni Calvin sa ganoon at nang bumuhos na ang ulan ay saka lamang ako muling kinumbinsin na umalis na doon. Nagawa ko makausap sa Elias dahil na rin kay Rhea. Pero wala daw siyang alam kung nasaan si Gabriela. Wala daw nasabi sa kanilang magkakaibigan. Si Carol naman at Mercedes hindi ko na nagawang makausap dahil nasa Russia. Sobrang sakit na isiping hindi na babalik si Gabriel at tuluyan niya akong iniwan. Nawala na nga sa akin ang anak ko. Ang taong inaasahan ko pang magbibigay lakas sa akin ay mukhang iniwan din ako. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pinawi ko ang luha ko. Sinabi ko sa sarili na ito na ang huling pagkakataon na iiyak ako dahil kay Gabriel. Binalikan ko ang bahay ni na Gabriel. Wala pa ring tao doon. Tiningnan ko ang bahay ni na Gabriel. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan na namuhay ang galit sa aking puso. Wala akong sinabi pero para bang sa unang pagkakataon ay nagkasundo ang puso at utak ko sa isang bagay. Tinalikuran ko ang bahay nila at naglakad ng papaalis doon. Sinundan ako ni Calvin. Ano na plano mo, Ayan? Tanong nito. Madami. Sagot ko. Isa na doon ay ang kalimutan si Gabriel kung totoo ngang inabandon na niya na ako. Kagaya na. Huminga ako ng malalim. Kung noon ay ayoko nang mabuhay dahil sa pagkawala ng anak ko, ngayon ay may panibago akong purpose at alam ko na ito rin ang gusto ni Mika para sa akin. Magpatuloy sa buhay para sa anak ko. And just like that, 1 year have passed. Ilang buwan din akong umasa na babalik si Gabriel pero 1 taon na ang nakalilipas. Wala pa rin siya at hindi na bumalik at wala pa rin akong balita sa aking anak. Ang bilis ng panahon, hindi ko akalain na ganito ang magiging takbo ng buhay ko. 1 taon na ang lumipas simula na mangyari ang trahedya na iyon sa buhay ko. 1 taon na ako nagluluksa sa pagkawala ng anak ko at 1 taong galit sa taong minsan kong minahal pero inabando na ako. Kahit papaano ay nagagawa ko ng makabangon. Parati pa rin akong pumupunta sa ospital kung saan ko huling nakita ang anak ko. Ngayon ay nakabangon na ulit ito at may bagong tayong ospital pero nanatili pa rin ako sa araw na nawala sa akin ang anak ko. Balik po kayo. Sabi ko sa isang customer. Pinagsasabay ko ang trabaho at pag-aaral. Kailangan ko pa rin naman na mabuhay. Ayan, ako na dyan. Napatingin ako sa nagsalita at napangiti nang makita ko si Mama. Sige po ma, malilate na rin kasi ako sa klase ko. Sabi ko at inalis ang apron na suot ko. Mag-iingat ka. Diretso ko na ba ulit sa part-time mo? Tumango ako sa kanya. Opo, alis na po ako. Hinalikan ko ang pisngi ni Mama at umalis. Nakasalubong ko si Tito Harold kaya nagpaalam na rin ako sa kanya. 1 year ago, nakita ko ulit si Mama. Ipinaliwanag niya sa akin na noong hinabol siya ng mga kalaban namin, nahulog siya sa bangin at doon siya nakita ni Tito Harold na siyang taong tumulong sa kanya. Hinanap nila ako at nang matunton ay agad na nagpakita. Naalala ko pa noon na umiyak ako dahil sa relief na makitang buhay si Mama. Nagkaroon lang siya ng bone fracture dahil sa pagkakahulog niya sa bangin kaya medyo nahihirapan ng maglakad. Ganoon pa man, nagpasalamat ako dahil buhay si Mama. Maayos naman ang buhay namin. Si Tito Harold ang tumulong sa amin na makabangon ulit at ngayon, kahit papaano ay hindi na mahirap ang buhay. Siguro isa na lang ang kulang ko, ang malaman kung anong tunay na nangyari sa anak ko. 1 taon na ang nakalilipas pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang matanggap na nawala sa akin ang anak ko. Hindi ko matatanggap na namatay siya hanggat walang bangkay akong nakikita.
Nag-aaral ako ngayon at may trabaho din sa hapon. Minsan ay tumutulong ako sa naging business namin ni Mama. Nagtayo kami ng cafe dito sa Laguna kung saan kami namumuhay ngayon. Kapag wala akong pasok at maluwag ang schedule ko, pumupunta ako sa isla para dalawin ang lugar kung saan nawala ang anak ko. Wala pa rin balita kay Gabriel. Hindi na ulit bumalik ang pamilya niya dito. Kahit sabihin ko na wala akong pakialam, hindi ko mapigilan na makibalita pa rin paminsan-minsan. Kung totoong inabandonan niya ako, hindi ko ata magagawa. Habang naglalakad ako, nararamdaman ko na para bang may sumusunod sa akin. Lumingon ako pero wala naman ako napansin na kahinahinala. Huminga ako ng malalim bago magpatuloy sa paglalakad. Ito na naman ako sa pagiging paranoid ko. Simula noong nangyari ang trahedya, parati kong nararamdaman na para bang may sumusunod sa akin. Siguro ganoon talaga dahil sa mga nangyari. Matapos ang naging klase ko, dumiretso na ako sa part-time ko. Nakuha ko ito noon at hindi na pinakawalan. Pumayag sila na magtrabaho ako kahit nag-aaral pa at i-absorb ko sa kumpanya kapag nakapagtapos na. Good afternoon po. Bati ko sa mga kasamahan. Nginitian nila akong lahat at nagpunta na ako sa pwesto ko. Half day lang ang klase ko kaya half day din ako dito sa work. Malaking tulong din dahil lalong naging stable ang buhay namin ni Mama dahil dito. Habang abala ko sa ginagawa ko, lumapit sa akin ang isang katrabaho ko. Tawag ka ni Boss Ayan? Nagtataka pa ako kung bakit ako tawag ng boss namin. Tumayo ako at nagpunta sa opisina niya. Kumatok ako at agad kong narinig ang boses niya. Come in. Binuksan ko ang pinto at sumilip doon. Nakita ko siyang nakaupo sa office chair niya. Pinapatawag niyo raw po ako? Sinanyasan niya akong pumasok kaya dali-dali ako lumapit sa kanya. Naupo ako sa isang silya sa harap ng kanyang desk. Tulungan mo naman ako. Sabi niyang halatadong problemado. Ha? Saan? Tiningnan niya ako at magulo ang kanyang buhok. May date kami ni Kelvin mamaya. Problemado pa rin ako sa kung ano susuot ko. Kinakabahan ako, Ayan. Help me. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa sinabi niya. Maya-maya pa hindi ko na napigilan ang sarili at natawa sa kanya. Tumingin siya sa akin. Bakit ka natatawa? Umiling naman ako sa kanya. Wala naman. Akala ko kung ano nangyayari sa'yo, Ninya. Ninya is my boss. Dito siya pinadala ng magulang niya sa Laguna matapos ang ginawa niya noon sa amin ni Gabriel. Siya ang nag-handle ng kanilang negosyo dito sa Laguna. Surprisingly, nagkita kami 6 months ago at nag-offer siya sa akin ng trabaho. Noong una, hindi ako naniniwala sa kanya pero kalaunan ay nakuha niya rin ang loob ko at ngayon nagtatrabaho na ako sa kanila. Totoong kayang magbago ng tao kapag gusto nila. And now, she's dating Kelvin. 4 months na rin pero ganito siya sa tuwing may date sila. Nagkakilala ang dalawa dahil sa akin and I played Cupid. Patingin nga ng mga choices mo. Lumapit sa akin si Ninya at ipinakita ang mga pictures na pinagpipilian niya. Saan ba kayo kakain? Maganda itong dress. Sabi ko tinuro yung light pink na dress. Babagay sa'yo. Talaga? Sa tingin mo bagay sa akin? Sige, yan na lang isusuot ko. Naging malapit din kami magkaibigan ni Ninya. Nakakatuwa na nagda-date na sila ni Kelvin. Susuportahan ko talaga silang dalawa. Hindi ko rin makakalimutan ng araw na nag-sorry siya sa akin dahil sa mga ginawa niya. Naupo siya sa silya niya matapos iyon. Anyway, wala bang balita kay... Nang magtaas ako ng tingin kay Ninya at mapansin niya ekspresyon ng mukha ko bago pa man niya mabanggit ang pangalan ng tinutukoy niya, hindi niya na itinuloy. I don't know what really happened. He lost communication even with his friends. Inisip ko na lang, kung gusto talaga ako makita ni Gabriel, matagal na siya nagpakita. Tinapos ko lang ang trabaho ko't umuwi na. Bukas pa ang cafe ng ganitong oras kaya tutulong sana ako. Kaya lamang pagka-uwi ko ay maagang nagsara si Mama. Ano nangyari? Wala nang pastries, Ma? Natuto si Mama na mag-bake kaya siya mismo ang gumagawa ng mga itinitinda naming pastries. Madami kaming customers pero depende din sa araw. That being said, first time kong makita na wala na talaga kaming tinda. Sold out, sabi ni Mama. Lahat. May nag-bulk buy kanina kaya naubos. Nagpatulong pa nga ako sa iba dahil hindi ko kakayanin. First time na ganito, nakakatuwa. Napakita ako sa sinabi ni Mama. Talaga, Ma? Sinong customer iyan nang mapasalamatan? Napaisip si Mama. Walang ibinigay na name eh. Ayaw atang pasabi. Niyakap ko si Mama. Masaya na sold out ang aming tinda ngayong araw. Tumulong ako sa pagsasara ng cafe at umuwi na kami ni Mama. Talaga? Mabuti naman, tagakamabutihan talaga ang dalawa.
Nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa date ni na Calvin at Ninya ngayon. Oo nga ma, I'm happy for them. Tumingin ako sa kanya. Ikaw ma, wala kang balak? Nandiyan naman si Tito Harold. Masama niya akong tiningnan at umiling. Mabuting kaibigan lang si Harold. Isa pa, matanda na ako para dyan anak. Binuksan ni Mama ang kotse. Pumasok ka na nga sa loob ng sasakyan. Pagluluto ako ng masarap pagka-uwi ng bahay. Natutuwa talaga ako na sa loob ng 1 taon marami na kaming naipundar kahit papaano. Nakapagpatayo kami ng maayos na bahay sa isang lupa na nabili ni Mama gamit ang ipon niya at ako naman ay tinatapos na lamang ang pagbabayad sa lupa na kinatitirikan ng cafe. Pumayag naman ang may-ari. Noong una kasi ay nirerentahan lang namin iyon hanggang sa ialok sa amin. Papayag naman daw sila na hulugan ko ang lupa. Kumusta ka na pala anak? Maayos na ba ang nararamdaman mo? Alam ko kung anong tinutukoy ni Mama. Opo, tahimik na rin naman po ang buhay natin. Hindi ko alam kung ano nangyari pero matapos na nangyari sa ospital, wala nang nagtangka sa buhay ko. It feels weird really. Nang umalis ng bansa ang mga Lord Isabel, wala nang nagtatangka sa buhay ko. Hindi ko alam kung magandang indikasyon ba iyon. Matagal maghilom ang mga sugat anak pero makakamit mo rin iyon. Sumang-ayon ako kay Mama. Nang makarating kami sa bahay, napansin ko na may nakatayong isang lalaki doon. Napansin niya ang ilaw ng kotse kaya tinangka nitong umalis. Mabilis akong bumaba ng sasakyan at tinabol siya. Ang unang pumasok sa isipan ko ay magnanakaw ito. Ayan, tatawag ako ng pulis. Sabi ni Mama. Tingnan mo rin ma, kung may nawawala mga gamit, baka din may kasabot ito. Sigaw ko kay Mama. Nahabol ko ang magnanakaw at agad kong hinila ang hood ng kanyang jacket. Munti kanya na akong madala dahil mas malakas siya pero hindi ako nagpatalo sa kanya. Magnanakaw ka? Sigaw ko. Nanlalaban ang lalaki at halatang ayaw ipakita ang mukha. Malamang dahil kapag nakita ko ang mukha niya at nakatakas siya, ipapaskil ko ang litrato niya sa bawat poste para mahanap siya. Nakakita ako ng isang kahoy at inabot ko iyon. Nabitawan ko ang lalaki pero mabilis ko ulit na nahabol. Hinampas ko siya at nagkasugat ito sa may braso niya. Ganoon pa man, nagtagumpay siya sa pagtakas. Lumabas si Mama sa bahay. Ayan, okay ka lang? Naglakad ako papunta sa kanya. Oo ma, nakatakas yung magnanakaw. May nawala bang gamit? Umiling si Mama. Wala naman. Tumawag ako sa pulis pero mukhang wala na rin dahil nakatakas na ito. Gagawa pa rin po ako ng report. Mahirap na. Dumating ang mga pulis at kaagad ako nagbigay ng pahayag ko. Hindi ko nga lang nakita ang mukha ng lalaki. Sinabi nila sa akin na babalitaan nila ako. Nagpasalamat ako sa mga pulis bago pumasok sa loob ng bahay. Delikado talagang araw ngayon. Ang daming masasamang loob. Tumango ako. Kumakain na kami ng dinner ni Mama ngayon. Kaya nga ma, kailangan ko na atang bumili ng CCTV. Mahirap na at baka manakawan tayo sa susunod. Ilang araw matapos ang pagtatangkang pagnanakaw sa amin, nagpakabit kaagad ako ng CCTV camera sa bahay. Nasa opisina ako ngayon at abala sa aking trabaho nang tawagin ako ng katrabaho. Ayan, delivery daw para sa'yo. Lumapit siya sa akin at ibinigay ang bouquet ng bulaklak. Nanlaki ang aking mga mata dahil hindi naman ako umorder nito para sa sarili. Ha? Kanino galing? Nagkibit balikat lamang ang aking katrabaho dahil mukhang hindi rin niya alam. Pinagmamasdan ko ang bulaklak. Binati nga ako ng mga nakakakita. Sinasabi nila na may nanliligaw daw sa akin. Oh, kanino yan galing? Nagtaas ako ng tingin kay Ninya. Napadaan siya sa cubicle ko at napansin ang bulaklak. Nagkibit balikat ako. Hindi ko rin alam. Sagot ko. Baka nga nagkamali lang ng bigay. Patingin nga. Lumapit si Ninya sa akin at tinignan ang bulaklak. Napansin namin na may note doon. Ano yan? Binuksan ko ang note. To Ayan. Yun lang naman ang nakalagay. Walang ibang nakasulat at pagkakakilanlan ng nagpadala. Mukhang may secret admirer ka. Tinukso na ako ni Ninya pero lumilipad ang isipan ko dahil iniisip ko kung sino ang nagpadala. Tumunog ang cellphone ko kaya't agad ko iyong sinagot. Hello ma? Nakarinig ako ng ingay sa kabilang linya bago ko pa marinig ang boses ni Mama. Ayan, may problema tayo. Sabi niya, may isang babae dito. Kine-claim niya na kanya ang lupa na tinitirikan ng cafe at wala daw tayong karapatan doon. Kumunot ang noo ko. Ha? Imposible yun ma. May contract to sell na tayo at permission na may-ari na magtayo ng cafe diyan. Kahit hindi pa ako tapos magbayad. Yun nga sabi ko pero ayaw tumigil ng babae. Nagtawag na nga siya ng pulis dahil mali daw tayo. Makakauwi ka ba agad? Tumingin ako kay Ninya. Magpapaalam po ako. Pauwi na ako ma. Tumas ang kilay ni Ninya sa akin.
May problema ba? Oo may problema sa cafe. Magpapaalam sana ako na mag-undertime. Pinayagan naman ako ni Ninya kaya umalis ako kaagad sa opisina. Pagkarating ko sa cafe, naroroon sina mama at may kinakausap na babae. May mga pulis din na pinapagitnaan ng dalawang panig. Maging si Tito Harold ay naririto. Ma, anong nangyayari? Tanong ko nang makalapit. Ikaw mo magpaliwanag sa kanya. Sinasabi niya na hindi raw ito sa atin kaya wala tayong karapatan na magtayo ng cafe. Sabi ni mama sa akin. Totoo naman. Pagmamay-ari ko ang lupa na iyan. Here's the title. Totoo iyan. Hinawakan ko ang papel na ipinapakita niya and it seems legit to me, pero parang may mali. Imposible po atang sinasabi ninyo. Binili ko ang lupa kay Mrs. Angeles. Sa katunayan, malapit nang matapos ang pagbabayad ko rito. Ibinalik ko sa kanya ang papel at agresibo niya itong kinuha. Unfortunately, my sister didn't own this place. The land is mine and is under my name. Nasa Canada ako kaya hindi ko kaagad nalaman ang nangyayari. May nakapagsabi lang sa akin na may gumagalaw na ng lupa ko. Mabilis ang kanyang paghinga. Kung ayaw niyo ipakulong ko kayo for trespassing at iba pang damages, umalis na kaagad kayo rito. Hindi totoo kung anumang kontrata ang meron kayo dahil sa akin ng lupa at hindi sa kapatid ko. Nanlaki ang aking mga mata. That's impossible. May mga dokumento rin si Mrs. Angeles na ipinakita sa akin. Ipinagkatiwala ko lang ang lupa na ito sa kanya. Hindi ko sinabi na ibenta niya. Dagdag pa ng babae. Malaki na pong nailabas kong pera rito. Hindi niyo pwede akong paalisin dito. Napakuyom ang aking kamay. What the hell? Hindi ko inaasahan iyon. Sobrang documented ang ipinakitang mga papeles sa akin ni Mrs. Angeles. Imposibleng hindi kanya ito. Kung hindi kayo aalis, I'll file a case. See you in court. Pinigilan ko umalis ang babae. Sandali lang po. Kung sa inyo talaga ang lugar na ito, kausapin natin si Miss Angeles at sa inyo ko natatapusin ang bayad. Ikiniling niya ang ulo niya. Mababayaran niyo ba ang halagang gusto ko sa lupa? Tanong nitong may pagkasarkastiko. Magkano? Ngumisi ang babae. 1.2 million. Nalaki ang aking mga mata sa sinabi niya. That's too much. Masyadong malaki para sa lupa. Hindi rin naman sobrang laki ng lupain na ito. Kalahating milyon nga lang ang offer ni Miss Angeles sa akin. Nagkibit balikat ang babae. Kung ganoon, magkita na lang tayo sa korte. Umalis ang babae matapos sabihin iyon. Kinagat ko ang labi ko sa inis. Anak, anong gagawin natin? Nakakahulog ka na ng halos kalahati sa lupa. Kung totoo ang sinabi niya, hindi ako naniniwala sa kanya, Mama. 1 taon na tayo dito at ngayon lamang siya naghahabol dahil magandang takbo ng negosyo natin dito. Noong nagsisimula tayo at wala pang masyadong tao na nagpupunta rito, wala namang ibang nagka-claim. Isa pa, naniniwala ako na si Mrs. Angeles ang may-ari nito. Tatawagan ko siya. Tinawagan ko si Mrs. Angeles pero hindi ito sumasagot. Ilang beses kong tinawagan pero wala pa rin. Napamura ako sa isipan ko. Nag-text ako sa kanya at sinabi na kailangan namin mag-usap. Mas maganda pa na kumausap na rin tayo ng abogado. May kakilala ko. Tatawagan ko para makausap ninyo. Pumayag ako sa sinabi ni Tito Harold. Siguro nga ay mas magandang maghanda na rin. May laban naman kayo. Kailangan nyo lang mahanap ang seller. Sabi ng abogado. Nasaan ba siya? Hindi ko lang po makontak sa ngayon, but I will try later. Mas maganda na makausap nyo rin siya and to see the papers na rin. It will serve as your evidence if the case will push through. Anyway, I am booked right now and civil cases aren't really my expertise. I will recommend you to a friend if that's okay with you. Wala naman akong problema doon. May tinawagan si Attorney Lazaro at mukhang iyon ang kaibigan tinutukoy niya. Nang bumalik siya, ngumiti siya sa amin. My friend accepted it. Good thing, he's in the area. Papunta na daw siya dito. Hinintay ko na rin ang kaibigang abogado na tinutukoy niya. Hindi na nakasama si Mama dito dahil kailangan may tumao sa cafe. Tumayo si Attorney Lazaro nang dumating ang kaibigan niya. Tumayo din ako para batiin ang abogado. This is Attorney Elias Santiago. Siya nang hawak sa kaso ninyo. Magaling ito kaya paniguradong mananalo kayo. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi niya. Ngumiti si Elias sa akin at may kakaibang kahulugan iyon. Inabot niya ang kamay ko upang kamayan ako. Nice to see you again, Ayan. I'll handle the case. I'll make sure you're going to win this. Nanginginig mang makitang muli ang isang kaibigan ni Gabriel. Sinikap ko na itago ang pagkabigla. Hinawakan ko ang kamay niya at nakipag-shake hands. Nice to meet you, Attorney. Nagkaroon lang kami ng sandaling discussion at nagpaalam na rin.
Nang paalis na ako at magbabayad na ng consultation fee ay pinigilan niya ako. No need. Bayad na ang serbisyo ko. Nagsalubong ang kilay ko. Hindi ko maalala na nagbayad ako. Take it. I was already paid. Ayan, hindi ako tatanggap ng bayad mula sa iyo. Umusangot ang mukha ko't inirapan siya. Bahala ka. Paalis na sana ako nang muling magsalita si Elias. Pero my friend wanted to ask you something. Nilingon ko siya at tinitigan. Sinong kaibigan ang tinutukoy niya? Did you like the flowers he gave you? Nanlaki ang aking mga mata nang mapagtanto ang tanong niya. Who gave it? Lumapit ako sa kanya habang naghihintay ng kasagutan. Nagkibit balikat siya. Sino pa ba? May iba pa ba? May pumasok sa isipan ko pero ayokong i-entertain iyon. No way. After 1 year of no news about him, kung siya nga, bakit bigla siya magpaparamdam? Sorry, makakalimutin kasi ako. Lalo na sa mga taong wala namang paramdam sa loob ng 1 taon kaya deserve nilang kalimutan. Alis na ako. Sabi ko kay Elias at umalis. May kakaibang galit akong naramdaman. If he's playing with me, I will not forgive him. Iritado ako na makauwi. Katatapos ko lamang makausap si Elias at para bang gusto kong maghanap ng ibang abogado. Tinawagan ko pa rin si Mrs. Angeles pero hindi pa rin siya sumasagot. Oh, nakauwi ka na pala. Kumusta pa ikipag-usap sa abogado? Busangot ang mukha ko at iniisip pa rin ang sinabi ni Elias kanina. Si Gabriel ba nagpapadala ng bulaklak? Kung oo, ang kapal na mukha niya. Hindi siya nagparamdam sa akin ng 1 taon at ngayon ay aakto siya na para bang kikiligin ako dahil na nagpadala siya ng bulaklak sa akin. There's no way. Hahanap na lang po ako ng ibang abogado, ma. Parang walang kwenta naman yung nakausap ko. Though mali ako sa sinabi ko na iyon. Attorney Elias Santiago is the biggest lawyer right now. Lahat ng tao ay gusto siyang makuhang abogado dahil na rin sa mga naipapanalo niya ang mga hawak niya. He owns a law firm right now at isa ito sa mga namamayagpag sa larangan nila. But still, bakit hindi ba magaling yung pinakilala ni Harold sa'yo? Sinamahan ako ni Mama na maupo at hinintay ang aking sasabihin. Hindi naman, Ma. Ang problema kasi, ibinigay niya ako sa ibang abogado at yun ang hindi ko gusto. Hindi nagsalita si Mama pero halatang hinihintay niya susunod ko sasabihin. Kaibigan ni Gabriel ay pinakilalang abogado sa akin. Nanlok ang aking mga mata. Ha? Bakit bigla naman silang nagparamdam? Yun nga ang kinaiinis ko. Hindi ko na sila nakausap sa loob ng 1 buong taon. Maging si Rhea ay hindi ko na masyadong nakausap at si Mercedes. Kaya bakit ngayon ay nagpaparamdam ang mga ito? Bukod pa doon, bakit parang pinapahiwatig ni Elias na sa Gabriel ang nagbigay ng mga bulaklak? Hindi ko alam. Baka coincidence lang. Ayoko nang masyadong umasa. Isa pa kahit magtagpo ang landas namin ni Gabriel, ulit, hindi ko alam kung matatanggap ko pa ba siya. 1 buong taon siyang hindi nagpakita sa akin. Habang ako'y nagluluksa sa pagkawala ng anak ko, nasan siya? Hindi ko nga alam noon kung buhay pa ba siya. Pero okay lang, Ma. Kung may papanalo niya naman ang kaso natin, walang problema sa akin. Hindi ko lang gusto na nagtatanong siya tungkol sa mga personal na bagay. Hindi ko na lang siguro sasagutin pa. Nirespeto ni Mama ang sinabi ko. Huminga ako ng malalim at nagpa siya ng magpahinga. Kinabukasan sinabi sa akin ni Elias na kailangan ulit namin magkita dahil kailangan niya makita mga original documents na mayroon ako. Nag-set ako ng date para doon. Ano na naman pong ginagawa niyo rito? Tanong ko sa babaeng umaangkin ng lupa na binili ko. Akala ko ba sa korte na tayo magkikita? May nakuha na akong buyer para sa lupa ko dito. Kailangan na ninyong umalis. Na-stress na ako dito at heto siya, nanggugulo na naman. Hanggat hindi po napapatunayan na sa inyo ang lupa, hindi ako aalis dito. Bakit hindi niyo po tawagan ng kapatid ninyo at nang makapag-usap-usap tayong 3? Pinaningkitan niya ako ng mga mata. Kapag nanalo ako sa kaso, sisiguraduhin ko na malaki ang damages na ibibigay niyo sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Hindi naman pwedeng ako lamang ang naiinis dito. Sige po, kung mananalo kayo. Hindi naman ako papayag na malaki na ang nailabas kong pera dito eh. Basta ka nalang magpapakita para ang kininito. Matalim niya akong tiningnan pero hindi ako nagpatalo sa kanya. Bata-bata mo pa wala kang respeto sa nakatatanda sa'yo. Saad nito na ikinapintignan tenga ko. Kaya rin po, ang tanda-tanda na ninyo hindi nyo pa alam ang tama at mali. Ang respeto po ibinibigay ko lamang sa taong dapat bigyan nito. Malambing akong ngumiti sa kanya para lalo siyang magalit. Inirapan ako ng babae at umalis. Malakas naman ang loob ko dahil may mga ebidensya ako. Ang kailangan ko na lang para mas mapagtibay ito ay ang makita si Mrs. Angeles. Nakontak mo na ba may-ari ng lupa?
Tumaas ang tingin ko kay Elias. You mean, ang nabenta sa akin? Hindi pa. Cannot be Ruchi. Matagal pa naman ang hearing nito. Try to contact her. We need her as your witness and also the original documents that she has. We also need to check the authenticity of it. Mahirap na. Baka mga papeles pala niya ang peke. Masama akong tinignan si Elias. Ngumisi lang siya sa akin. But if we prove that her papers are genuine, malaki ang chance mong manalo. Depende na lang din sa mga ihahayang ebidensya ng kabilang panig. But rest assured, no matter what happens, the land will be in your name. Makahulugan ang huling sinabi ni Elias pero hindi ko na masyadong inisip pa iyon. Natuto na kasi akong huwag bigyang kahulugan ng mga bagay-bagay. Pinakita niya sa akin ang papel na ibinigay ko sa kanya. Okay na ba itong judicial affidavit mo? Oo, sagot ko sa kanya. Tapos na ba? Alis na ako. Ayoko na magtagal na kasama siya. He reminds me of Gabriel at ayoko mag-relapse o maalala siya. Tatayo na sana ako na magsalita na naman si Elias. I heard the Lordizables are in the Philippines. They're back after a year. Natigilan ako roon. Kumabog ang puso ko pero hindi ko masabi kung magandang indikasyon ba iyon. I don't care. Really? Sabi niya. Hindi ko pinatulan ang kanyang sinabi at magtatangkang umalis na sana. Nang mapansin iyon ni Elias, muli siyang nagsalita. May nakalimutan pala ako sabihin. Baka hindi tanggapin sa korte ang dokumento mo. The court may find your documents invalid. Mabilis akong tumingin kay Elias. Kakasabi niya lang kanina na malakas ang laban ko rito tapos ngayon ay tila ba binabawi niya? What do you mean? Kinuha niya isang copy ng dokumento ko at ipinakita yun sa akin. Your name. Panimula niya. What's wrong? Huh? Kinuha ko iyon sa kanya at pinagmasdan. Tama naman ang spelling na aking pangalan. Anong mali dito? Tama naman. No, it shouldn't be Ian Villanueva. But Ian Villanueva Lordizable. Hindi ba't kasal ka? Parang tumigil ako sa paghinga nang marinig ang sinabi niya. Tumingin ako kay Elias at halos magusot ko na ang papel na hawak ko. Don't joke me. Binato ko sa kanyang papel. Inayos ko muli ang gamit ko at nagtangka ng umalis. Nagbiro ba ako? I am just stating a fact. Hindi ko na pinansin si Elias. Naiinis lang ako sa kanya. Ganito ba parati? Every consultation namin dalawa, kailangan niyang parating isasingit si Gabriel. Naalala kong bigla ang sinabi niyang umuwi ang mga Lordizable. Ano naman ngayon? Matagal nang wala sa akin ang mga iyon. Inalis ko na siya sa buhay ko kagaya ng hindi niya pagpapakita sa akin sa loob ng 1 taon. Nang dahil sa ginawa niya, nawala sa akin ang anak ko.